Ano nga bang tamang sagot sa mga tanong na ito? Okay, bago natin yan makuha yung tamang sagot sa mga questions na yan, kailangan muna natin balikan ang concept ni Levi Vygotsky regarding sociocultural theory. Kailangan natin tong balikan. Okay, si Levi Vygotsky pala ay isang Russian psychologist na naniniwala na ang pagkatuto ng bata ay hindi nanggagaling sa sarili niyang paraan. Vygotsky, naniniwala siya na learning doesn't happen in isolation. Okay? So, yung sociocultural na theory ni Vygotsky ay may involvement ng social interaction, yung social na part, that social interaction, at yung cultural na culture. Yun lang po yun ha. Sociocultural. Naniniwala si Vygotsky na ang pagkatuto ay merong involvement ng social interaction at ng culture. Ganun lang po kadali. Okay? Anong mga concept ang kailangan niyong tatandaan sa theory ni Vygotsky? Ang unang-una ay ang more knowledgeable other. Ano nga ba ang more knowledgeable other? Ang more knowledgeable other ay basically na yung mga tao, tatandaan nyo na ang MKO ay hindi lang tao. Pwede ding bagay. Or ngayon, pwede ng AI, ChatGPT. Pwede ring textbook. Okay? Sa tao, pwedeng parents, pwedeng teachers, pwedeng school administrators, pwede ring na kabarangay mo, pwedeng barkada mo, basta mas nakakaalam dun sa mismong learner. Kaya more knowledgeable other, mas knowledgeable sa learner mismo. Kaya pwede yung AI, kasi mas knowledgeable siya. Kaya MKO, okay? Ang MKO ay yung mas knowledgeable doon sa mismong learner. Bakit importante to? Okay? Ipapaliwanag ko to dito sa pagpapaliwanag ng ZPD or Zone of Proximal Development. Si Vygotsky ay naniniwala sa model na to. Sabi niya, ang pagkatuto daw ay may 3 levels na nire-representa ng 3 circle. Yung levels na yon. Pagpasensyahan ang drawing ko. Okay? Itong drawing na to. Itong first layer ay basically, ito yung mga bagay na kaya ng bata. Okay, kaya ng bata. Yung inner circle, kaya ng bata. Possible din na ito yung mga bagay na alam na ng bata. Okay? Kaya ng bata, nasa sarili yung paraan, nang walang guidance. Kaya niya at alam niya na. Okay? Yung mga kaya. Sa pangatlong layer naman, ito yung mga bagay na di kaya. Okay? Yung first circle ay yung mga bagay na kaya niya at alam niya na. Tapos, yung third circle or third level ay yung mga bagay na hindi niya kaya. Ito yung mga beyond the reach na ng bata. Okay? Mga beyond the reach na ng bata. Possible sa reason na hindi niya pa time para matutuhan yon, or hindi pa siya masyadong mature para hindi pa fully developed para matutunan yon. Okay? So basically, beyond the reach. Itong pangalawang circle na to, ito yung tinatawag ni Vygotsky na ZPD or Zone of Proximal Development. Ito yung sweet spot na tinatawag para for very optimal siya for learning. Dito papasok ang idea ng MKO. Dito sa sweet spot na to. Kasi daw, sabi ni Vygotsky, ayon kay Vygotsky, ito yung spot na kaya ng bata kahit mahirap, kaya niyang matutuhan basta't may guidance or support. Galing sa MKO or more knowledgeable other. Okay? Dito papasok ang more knowledgeable other sa spot na to, sa second circle, yung ZPD. Okay? The Zone of Proximal Development. Anong nangyayari dyan? Ang nangyayari dyan, isa pang concept na tatandaan nyo kay Vygotsky ay ang scaffolding. Okay? Ano ba ang scaffolding? Okay? Ang scaffolding, nagmula siya, alam niyo yung scaffolds? Yung mga ginagamit ng mga construction workers na may mga bakal? Okay? The scaffolds. Yung mga scaffolds na yon, ginagamit di ba yon ng mga construction worker kapag nagpipintura, inaapakan nila, o kaya kapag may pinagtatrabahuhan sila sa isang bahay. Yung scaffolds na yon. Anong ginagawa ng scaffolds? SSS, nagiging support. Okay? Scaffolds are support, basically. Dito, kung i-adapt natin siya sa education at pagkatuto ng bata, yung teachers or more knowledgeable other, hindi lang teachers, yung more knowledgeable other, nag-a-act siya as scaffolds
para matutuhan ng bata. Okay? Yun yung tawag na process ng scaffolding. Okay? Nag-a-act siya scaffolds yung mga more knowledgeable other sa zone of proximal development. Okay? I hope na clear yon. Kasi, sabi ni Vygotsky, nangyayari daw ang pagkatuto sa pamamagitan ng social interaction sa ibang tao at kultura nila. The culture. Kaya't iba't ibang kultura, iba't iba din yung pagkakatuto. Kasi iba din kung paano tayo hinulma ng sarili-sarili nating kultura. Okay? Naniniwala doon si Vygotsky, more of the environmental aspects na consider niya sa theory niyang ito. Okay? Yan po yung tatandaan na socio-cultural, social interaction plus culture, ZPD, the sweet spot for learning, yung pangalawang level, na kaya niyong matutuhan yung mga bagay basta't may support. Ano yung support? Scaffolding. Okay? Nagiging scaffolds. Yung MKO ng MKO is yung may alam at more knowledgeable other. Ganun lang po kasimple. Naniniwala din si Vygotsky na ang language daw ay importanteng aspect ng pagkatuto. Kasi siya yung nagbubuo. Language ang nagbubuo ng thinking natin. Okay? Tatandaan po ang tatlong uri or types ng speech according kay Vygotsky. Ano nga ba ang mga types na to? Una, ang social or external speech sa ibang reference, ang private speech or egocentric speech sa ibang resources, at inner speech. Itong tatlong ito. Isa-isahin natin. Ang naniniwala kasi si Vygotsky na ang language natin ay nagsisimula sa social function hanggang maging inner na siya. Okay? Ano yung social aspect? Sabi ni Vygotsky, ginagamit daw ang speech natin or kapag communicate natin, pag-interact sa ibang tao, unang-una sa pag-communicate sa iba. That's the social speech. Ate, gusto ko ng gatas. Yung bata, magsasalita ng ganon. Okay? That's the social aspect. Para maintindihan ng taong nasa harap natin or kausap natin yung gusto natin. That's the social. External. Kasi ginagamit mo sa labas. Okay? That's the social aspect ng speech. Ano naman yung private or egocentric speech? Ginagamit to, private naman na. Okay? Kaya nga private speech. Ginagamit mo sa sarili mo. Okay? Ginagamit mo sa sarili mo. Pero, naririnig pa rin. Audible. Naririnig. Kahit private yon. Kumbaga nagsa-self-talk. Okay? Private, nagsa-self-talk. Anong example nito? Kunyari kapag nag-aayos yung isang bata ng mga laruan niya. Okay, nagsasalita siya. Una, ilalagay ko dito. Tapos, dito naman. Ay, hindi pala. Dito pala. Okay? Kaya mapapansin yung mga bata na ganun. Okay? Yung function yun, para turuan ka din. Okay? At yung pinaka-last, pinaka-huli na speech ay yung inner speech. Ito daw yung hallmark na fully developed na yung language skills ng bata. Bakit? Yung inner speech ay yung function internally na nagsasalita ka na internally na hindi mo na kailangang maging audible or ma-produce yon na naririnig kasi internally na lang nangyayari. So for example, may output ka sa work or sa school. Binibigyan mo yung bata. Tapos kapag binigyan mo yung bata, automatically, ina-assess na nila, ito yung gagawin ko, ganito kaya. Alam mo na kaagad kung ano yung mga gagawin, kahit wala kang kinakausap or ano pa man. Okay? Kaya nga yung language is a method para makapag-isip ka. That's a hallmark na develop na. That's the inner speech. Nagsisimula daw ayon kay Vygotsky sa social, nagiging private, at nagiging inner. Okay? Social, yung sa panglabas, external, ginagamit sa ibang tao, private sa sarili, pero naririnig pa rin. At ang inner, internal na lang. Okay? I hope that's clear. According to Vygotsky, which factor plays the most important role in cognitive development? Okay. In cognitive development, anong theory muna ni Vygotsky? That's the socio-cultural theory. Okay? Socio-cultural theory. Ang biological maturation ba ay ano yung socio? That's the social interaction. Ano yung cultural? Culture. Social interaction plus culture. Biological ba? Maturation? Binanggit ba yon? Hindi. Kasi ang biological maturation ay nasa maturation theory din. Okay?
Individual exploration. Meron ba doon? Hindi, kasi individual exploration, more of nagde-denote ng sa sarili niya. Okay? Pwedeng constructivist approach. Okay? Anong reinforcement naman? Hindi, kasi behaviorism to. Okay? Behaviorism. Kaya ang tamang sagot ay, dahil alam naman natin ang socio-cultural ay social interaction plus cultural, kaya ang tamang sagot ay letter C. Ano naman ang sagot dito? A grade 3 pupil can solve simple subtraction alone but needs guidance when solving word problems. This guided support falls under A. Assimilation, accommodation, scaffolding, at conditioning. Tatandaan natin na kaya naman ng bata, analyze natin tanong, kaya naman daw ng bata na mag-solve ng simple subtraction. Okay, so nandun siya sa kaya niya, it's first level. Pero kailangan din daw ng tulong. Kailangan ng tulong when solving word problems. Ano yon? Ano nag-a-act yung teacher as? A scaffold, nag-guide. Kaya scaffolding po ang tamang sagot. Bakit hindi assimilation? Ang assimilation at accommodation ay concept ni Piaget. Okay? Concept ni Piaget. Assimilation, ano nga assimilation? A similar schema. Hindi nagpapalit ng schema. Ina-adapt lang yung existing schema. Tapos, yun na yung i-adapt doon sa, kung mare may isang bagay, yun na yung i-adapt. Ano naman ang accommodation? Ina-accommodate. Tapos, change at modify. Accommodation. Yung conditioning ay concept ng behaviorism, which I will discuss in a separate video. Okay? Next, which classroom situation best demonstrates scaffolding? Okay? Ano daw yung scaffolding? Okay. Alin daw dyan yung scaffolding? Okay, students memorize formulas independently. Okay, hindi siya kasi independent. Ano muna yung scaffolding? Yung scaffolding ay merong nag-guide sa kanya. Pag independent ba may nag-guide? Wala. Okay? Ano naman yung work alone? Parehas ng independent. Wala namang nag-guide. Lecture. Nagle-lecture ng walang interaction. Kay Vygotsky, naniniwala siya na social interaction is a must para matuto yung bata. Sabi niya nga, learning doesn't happen in isolation. Dapat palaging may interaction. Okay? Ano yung tamang sagot? Letter B. Kasi nagbibigay ng hints, tapos tinatanggal na. Okay? Para matuto na yung bata sa sarili niyang paraan. Nag-act lang as an MKO or more knowledgeable other yung teacher. Okay? Very good. What does Vygotsky believe about learning? A. Learning is purely based on rewards and punishment. Paulit-ulit na tayo. Vygotsky. Social interaction plus culture. Rewards and punishment. Ano ba ang rewards and punishment? Behaviorism. Okay? Behaviorism. Kaya hindi po letter A. Learning happens through individual discovery alone. Hindi naman kasi anong individual discovery? Nagko-construct ng sarili niya. So, possible na constructivism. Okay? Depends mainly on biological maturation. Biological lang ba? Sabi ni Vygotsky ay social interaction plus culture. Ang biological maturation ay nasa theory ni Jessel's maturation theory. Okay, ito yung concept na regarding sa may mga principles of development. So, yun, growth and development, yun po yung Jessel's maturation theory. So, letter C ang tamang sagot. Paulit-ulit tayo, social interaction plus culture. Okay, next. Which teaching strategy is most aligned with Vygotsky theory? Okay, drill and practice ba? Hindi. Hindi siya drill and practice. Kasi may sa practice, drills and practice ba, may social interaction. Naka-highlight ba doon? Hindi. Kasi ang ni-highlight dito, yung repetition at possible na reinforcement. Okay? Lecture-only method? Hindi. Kasi yung teaching naka-focus. So, very teacher-centered siya. Pure discovery method? Hindi naman. Okay? Kasi walang interaction. Naniniwala nga si Vygotsky na learning
doesn't happen in isolation. It's always involved social interaction. So sa peer tutoring, may social interaction. Sa peer ba? Kaya nga peer tutoring. Possible na yung peer mo ay mas may alam sa'yo. So that's a more knowledgeable other. So that's peer tutoring. Okay? Kaya ang tamang sagot ay letter C. Next question. Who can be considered a more knowledgeable other? Okay? Sinabi ko na, only the teacher ba? Hindi naman. Hindi naman pinescribe yan ni Vygotsky. Parents lang ba? Hindi. School administrator nga ba? Hindi. So, any person with a higher level of skill or knowledge, pwedeng peers, pwedeng parents, pwedeng teachers, pwedeng barkada mo, pwedeng kahit sino. Pwede din na, kung sa ngayon, sa AI, meron na tayong ChatGPT, okay? Merong Gemini, okay? So, possible na hindi lang tao. So, hindi nililimitahan. Pero sa option, dito, ang tamang sagot po, ang pinaka-best answer ay letter C. Okay? So, I hope na meron kayong natutuhan ngayon. Ako po ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang po ulit-ulit na magkakamali. Yan pa lang po. Salamat!